Dito niya ako, Brother Dave Almeron Jr. Praise God! Smile naman dyan. Ngayon bang aldaw tayo, ay bigat tayo, nagsama tayo tagtaan, ya? So, makapag-miss dito eh. Tatay kit medyo madanagan na, ang kung saan nga maaksaw na dyan umuli yung paglakit din dati multi-garden dito eh. Ayan. So, dito nga aldaw, nagpinta si topic tayo niya. At yung aldaw agisin kayo man, kakabsat. Si kayo ken talagang super blessed ating aldaw. Amok at iapo ken, handa kayo nga baybayan nga may katiting nga lugar, nga hangin kayo nga blessed. Amen? Ito yung aldaw, you will not leave this place sad. You will leave this place with joyful heart. You know why? Because our loving God is in action. Hallelujah. Amen? Our loving God is in action. Alam niyo, ang buhay natin minsan sa buhay sa mundo ito, ang daming, parang ang daming disturbances. Yung ba? Sa mundo natin, sa social media, politika, flood control, tayong, nagduduma ang klase nga problema tibiyag niya. Ito yung nagduman ito, tikas na sinsinaan, susui, di ba? Nagagit tampo-tampo, harsagid. Ang aming nga klase nga, pagsubok tibiyag, ang aming emosyon, ang aming nga banbanag nga kasla, magkid kanya yung distraction. At the end of the day, we already accepted Jesus Christ as our Savior and Lord. Ibig sabihin, okay ka lang. You're okay. Kaya sabi mo sa iyong katabi, okay ka lang. Relax ka lang. Mahal ka ng Diyos. Ayan. Relax ka lang, mahal ka ng Diyos. Amen? Amo ni tatay ko, ni Katay, dati aso nga, barbasan ng aso, malagip ko, dati aso may kasi tubig na. Tinagan na kat bomber. Bomber tinagan na. At yung aso, first time ko nga karoon pinapintas nga aso, kaya ipapang ko, kaya ma-remember ko tatay. Mapa-smile na, awanan ni papang ko. At tatayan ni papa. Ngayon, tatay, remind na tatay kanya, kasla, daling aso, remind na nga, go, tell to these people, kung gaano kamahal ng Diyos sila. Amen. So, dito yung, ato yung aldaw, so nga, nagpinta sa ating mensahe, ito 1 John chapter 3, verse 18. Medyo malilata lang ang Ilocano. Ngayon, kaya pa lang. Puranan to 1 John chapter 3, verse 18. Dear children, an anak, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Sabi dito ng Panginoon, through John, Disciple John, sabi niya, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. You know, yung pagpunta niyo pa lang dito, habang kanina ay umikot kami ni Mrs. kasi nang aga po namin, kami ang most punctual. Pagdating namin, wala pang tao dito. Dumating kami yata 6 o'clock in the morning. So, natulog muna kami sa sasakyan, lumabas kami, nag-breakfast, bumalik kami, then unikot-ikot kami na ganyan. Siyempre, automatic yan. Tinitingnan ko yung mga halaman kasi isa akong plantito. So, kaya, dito nga lugar, kahit kasla mamimiss ko maunay. Amoy no apay. Dito nga lugar, kahit nag-decide na itibiyag ko idi nga ag-Bible school na. After ng college, naka-prepare na ko nga ag-Bible school.
Ngayon iti Apo, at sa baling inaramid na. Idubing na, may sak na part iti, kasi kanyang mag-ubing, ilubing nga na tagaridya, staki di matlaing. So may bayan ni Suda. Nagkragsakan na, makita kanya nga giringgol. So nga, kastak na tayo di. Duwa kami ni Mrs. at kinkinibin kami, nga pan-church. Kung nga amo, kaya nagkatuluyan kami. Ama, nagpaypayso. 7 years old kami pala, 6 years old, nagkatinkinibin kami din. So nga, makapamiss niya, tigbali ng ubing. Ha? Kaya, habang magmagnaak, kapag panunod ko, apo lumakay na matan. Sumakit is secret. Katay ni Mrs. Tatay, tugaw naman na kay. Ang buray ka, nabayag na ka nakatugaw, dilugan, may nakatakder, na sumakit is secret ko. So Tatay, di ba bakit lalakay? Habang kikatain kayo, naku, someday, kastatayin tumat kanya na. Mapakaisin na muna pa, gamin kayo whatever your age. Ubing ka man, lakay ka man, bakit ka man, nag-asawang minaawan, amuyot importante ito kitang amu tayo ni Apo Diyos. Amen? Nothing else is more important than anything else in this world. Maniwala kayo sa akin, I've met billionaires in my life. Presidente, senador, congressman, ang yayamang mga tao. Nung isang araw lang, kasama ko si Manny Pacquiao sa bahay at natutuwa ako kasi sabi sa akin, alam mo brother, sabi sa akin, Brother David, kahit siguro na nasa atin lahat-lahat ng pera sa buong mundo, pag di mo kilala ang Panginoon, walang silbi ang buhay na to. Amen? So this morning, I would like you to celebrate. Haantay na napan iti natayan kakabsa. Taawang tilungon dito eh. Gamin iti Diyos tayo kitnabyan. Amen? So dating daw, I want you to focus on the word of the Lord. Kaya, adama iti kaya kung i-remind kanya yung daw. Tamagi man ikaabay mo, have you been in love? Have you been in love? Amen. Na-in-love ka man? Ako, mag-agasawa, ginisim na. Diba? Yeah? Have you been in love? Na-in-love ka din. I want you to remember the feeling of being in love. Hallelujah. Amen? I want you to remember that feeling of being in love. Mamaya, magkwento ako, buhay namin ni Mrs. Okay? Kaya maraming mga young people nakikiligin dito. Okay? Alam kong tapos na ang Valentine's. February pa rin naman. Di ba? So sigurado ako marami sa inyo ang nag-celebrate ng kanilang mga Valentine's. Habang binabasa ko ang Book of John, pati sa 1 John, ni-research ko yung buhay ni John, si disciple John. No? 12 sila, at na-bless ako. Si John pa lang tinatawag na John the Beloved. So iti disipulo nga in love iso na kini Apo Jesus. Habang suffer da, habang mangmanganda, iso ti nakasandag kini Apo Jesus. Ket ni John, iso iti kankanayon nga kadkadwa ni Jesus during the worst and good times of their lives. Hindi nyo ba alam? Si John lang pala ang disipulo na nandun sa mismong nung pinapako si Jesus. Habang lahat ng mga disipulo ay nagkawatak-watak sila kasi hinahanting sila, pero si John, nandun siya habang pinapako si Jesus. At hindi nyo ba alam na si John din, ang unang-unang nakarecognize kay Jesus nung after niyang mag-resurrect from the dead. Habang ang pangbangkada, habang sigsigay da iti ikan, idinakita na ni Jesus, Jaya, iti pangpang. Nagigakadwa na, handang ang amuno, sino na Jay? Ngayon di John, kunana, it's the Lord Jesus. He immediately recognized Jesus. Kahit tagadayo ni Jesus. Because you know what? Because he is in love with the Lord.
Amen? Sometimes we feel like parang ang layo ng Panginoon sa atin. Sometimes we feel like parang ang layo niya. But you know what? When the Lord ascended to heaven, meron siyang gift na iniwan sa atin. Iniwan niya ang kanyang Holy Spirit to each one of you, to each one of us. Ang Diyos ay hindi na siya malayo, nasa inyo na siya. Amen? Kaya pag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw may problema, may trial sa buhay, feeling mo lang na malayo siya. Pero alam mo, kakalabitin mo lang siya, Lord, nahihirapan ako. Lord, pahawak naman ang kamay mo. Lord, hindi ko kaya to. The Lord is there. It's in your heart. And sometimes, the world distracted you so much because we're so busy of our lives. Busy tayo. Ako, sa totoo lang, I feel very poor. You know why? Sa sobrang dami na ginagawa ko sa buhay, kaya siguro, nakakatuwa at ang Panginoon pinaranas sa akin lahat-lahat ng klase siguro ng hirap sa buhay. Hindi ko na kayang ikwento siguro isa-isa yung pinagdaanan ko, pero parang I've been to the lowest of my lives. I'm writing the book, hopefully malabas natin yung libro at dinetail ko doon yung kung paano ko dinaan ng Panginoon sa aking buhay. At hindi ako ashamed, hindi ako nahihiyang sabihin sa inyo na I've been to the poorest of the poorest. But the Lord, the miraculous ways of the Lord, I don't even know kung saan ako pinagpupunta buhay ko. Kung saan ako pinagpupunta. Minsan, kung ano pinagpipray ko, hindi na binibigay niya. Minsan, kung ano hinihiling ko, sasabihin sa akin, I will answer your prayer, but my answer to you is no. At least the Lord is always answering prayers. And some of my prayers, sasabihin ng Panginoon sa akin, I'm not gonna give you this because this will destroy you. I will give you this trial, this problem, because you will learn something from it. Titibay ka, magpapasensya ka, magiging mapagtatsyag ka, maging responsable ka, maging matibay ka, para pagdating ng panahon, ikaw ay magiging hindi lang basta-basta na Kristiyano. Amen? The Philippine Bible Baptist Church is one of the churches na nakita ko yung grabe yung grit. Hindi ba alam yun? Yung tibay. Kasi alam niyo, ang buhay natin, hindi biro. Alam mo, pag nakita ko yung ating mga mahal na pastor, na-inspire ako. Napakayaman ninyo by the love of pastors. Every soul that you will save, every soul na papasok sa church, habang nakaupo ka dito, hindi ko kayang bilangin kung gaano kayaman ang ating mga mahal na pastor. Palakpakan naman natin sila. Hallelujah. Mahalin ninyo ang inyong mga pastor. Amen. Dahil mahal na mahal nila kayo. The Lord gave them to you. Sabi ng Biblia, ang mga pastor ay nanggaling mismo sa puso ng Diyos. Hindi man sila perpekto, hindi man sila kasing galing ng mga, super galing ng mga kung sino-sino. But alam niyo ang puso na meron sila ay hindi kayang bilhin kahit man saang lugar. Hallelujah. Para silang si Juan, si John. Di nyo ba alam na si John ay siya lang ang nabuhay ng matagal? Di nyo ba alam? Si John lang pala ang naging matanda. Lahat pala ng 11 disciples, kung titignan mo yung kung paano sila namatay, kakaiba. Si John, kakaiba siya. Si James, yung kanyang kapatid, siya ay na-execute by sword. Pinatay siya sa pamamagitan ng espada. Namatay si James. Si James ay kapatid ni John. Si Peter, na 3 beses na tinanong na, do you love me, Peter?
Sabi niya, yes, Lord. Feed my lamb. 3 beses niyang sinabing, feed my sheep. Si Peter, pinako din si Peter, hindi niyo ba alam? Pinato siya, pero patiwarik ang pagpapako kay Peter. Kasi sabi niya, hindi ako worthy na mapako katulad ng aking Panginoon. Hindi maganda ang buhay ni Peter, ni James. Si Thomas, nagministro sa India. Pumunta sa India, at alam mo nangyari kay Thomas, siya ay namamatay sa pamamagitan ng araw. Ano yan? Spears. Yan, sibat. Maraming saksak ang sinibat siya ng sinibat hanggang namatay si Thomas. Si Philip, namatay din siya. Stoned to death. Pinagbabato hanggang namatay. Si Bartolome, siya ay pinugutan ng ulo. Si Matthew, siya ay pinatay sa Ethiopia, isang bansa ito. Kasi nagkawatak-watak sila, nagministro sila. Kung saan-saan sila pumupunta, imagine mo, they risk their lives. They forget about themselves. They follow the Lord. Ganyan ang buhay ng isang pastor, and then they don't care what will happen to them. Because their will is the will of the Lord. Hallelujah. Pag may ganitong General Assembly, alam niyo, ang natutuwa po ako ay every member na nandito, para akong nakakakita na nagse-celebrate ang Diyos. Nag-i-smile ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ay nag-i-smile today, ano lang ba naman yung mga inaasikaso mo sa buhay ngayon? Ano lang ba naman yung mga maliliit na problema na pagdadaanan mo sa mundong ito? Ano lang naman ba na marami kang trials sa buhay? Pagdating ng panahon, mamamatay din naman tayo, babalik naman tayo sa Kanya. Amen? So what's the sense of being here? Si Matthew, namatay din siya sa espada. Si Simon, kinucify din siya. Pinakoy sa krus. Si Jude, pinatay siya ng pana. Pinana siya ng pinana hanggat namatay. Si Matthias, Matthew, stoned to death, tapos tinanggalan ng ulo. Si Judas naman, nagpakamatay kasi nga siya yung naging traidor. Pero si John, siya lang ang nag-survive. Siya lang ang naging namatay sa old age. The difference between John to all of the disciples is he was so in love with the Lord. Amen? Minahal niya ng minahal ang Diyos. But his life is not easy. Ilang beses din siya ang pinaghahabol, muntik ipako sa krus. Alam niyo bang siya din yung iluluto sana ng buhay sa boiling oil, sa mantika. Pero nag-survive si John. Para tuloy ako naging pastor ngayon kasi meron ng historical. But you know, sa 1 John chapter 3 verse 16, sinabi dito, this is how we know what love is. Sabi ni John, paano natin malalaman na gaano tayo kamahal ng Diyos? Sabi dito, Jesus Christ laid down His life for us. Binigay niya ang kanyang mag-isang anak para bilhin tayo sa ating mga kasalanan. At ang pakiusap lang ni Jesus na namatay dahil sa atin, at ang sinabi niya, we ought to lay down our lives also for our brothers and sisters. Amen? Dapat bawat isa sa inyo magsakripisyo din. Sa bawat isa, magsuportahan kayo, magmahalan kayo. Pag sinabi na may General Assembly, dapat kang excited ang bawat isa. Amen. Pag sinabi niyong mag-church sa linggo,
Kailangan kong kunin ang aking mga kamag-anak kasi kailangan nila ang Diyos. This world is so frustrating. Alam mo ito? Alam mo, pera, pera, pera. Future, future, future. Alam mo, sabi ko kanina, I feel so poor. Alam mo kung bakit? Because sobrang dami kong ginagawa sa buhay. Parang wala akong time magpahinga. Wala akong time mag-spend ng time sa aking pamilya. Kaya minsan nagigilty ako. Paggising ko pa lang sa umaga, bibiyahin na ako 2 oras papunta sa 1 oras papunta sa trabaho. Pabalik 1 oras ulit. Maya may meeting na naman sa Malacanang. Maya may meeting sa mga senador. Kung sino-sino, nakakapagod. And sometimes I'm asking the Lord, Lord, is this your will? Ito ba yung will mo, Panginoon? At ang sabi ng Panginoon sa akin, you know, I put you there because you have purpose in life. Amen. Amen. You live with a purpose. My father is not here anymore, but he reminded me by just one dog passing here. At ito yung unang-unang aso na binigay sa akin ng aking ama. I remember, ang aking tatay, hindi siya nagdaan sa maayos na buhay. But he is so hardworking. Napakasipag ng aking tatay. I remember one morning, sabi sa akin, halika anak, tara sa bukid, mag-harvest tayo ng mga gulay. Kasi bibili tayo ng libro mo at para mayroon kang pang tuition fee. That time I was so small pa, that time. Ubing nakpaidi. Kaya igamak na di ima na, kapang kami taltalon, kapag ada kami taltalon niya kasi dyan, magbag na kami tambak, excited isunan, nag-harvest iti gulgulay. Iti singmampit kami dyan, lugar, iti gulgulay, kami iti ubing na, iti trabaho mi, awan iti taltalon mi, agal ti bulod na daga, kinilolo, ati father ni mama, at ati papulod na nga basit nga lote, no anya ti imulan ni Papa Jai, nga nagtateng, isumat ti ilako ni Mama Jai palengke. Tibrahin na Jai, agikabot ti sako, ya damot tan iti manong piraso nga kabatiti, manong piraso nga parya, petchay, ket, a lot of times, adaki Jai nakatugaw nga kaduana, naglaklaho kami, gumatang kayo kasi Jai, gumatang kayo. Kaya ito na makalako kami, nagayod kami, nagragsak kami ni Mama. That day, inangis ni Papa mag-harvest the vegetable na. Sunod niragsak na. The joy is there. Di ba makaparagsak itang harvest? Paan? Nung nagmula ka ti parya, mino kabatiti, tarong, ito na burasa, misunan, makaparagsakan ka, haan? Naglayin tayo nagmula. Yung mamuya tangal daw, hindi si Mampit kami hindi kaltalon, awan iti maani ni pulos. Amo yun apay, gamin, ada tinimong tagbat-tagbat, timulmula ni. Nagajay, bumbunga tiga batiti, parang-parya, nawarak-warak da amin, scattered around, parang battlefield. Kahit makapasangit, dahil na sitwasyon. Kaya Papa, pirmi nga gargaryet, isuna nga na ipakita ti garyet na kanya. Malidaan nga isuna, kaputa, nagpintas intention na. Ang buras din natin, ilako ni, tapos makagatang ti libro, kaya makatuition na, yung eskwelahan. Imamuyo ni Papa, haan na nga ipakita ti ungat na. Among timbagana, it's okay, anak. At dapat mo itipato tayo. Agila ko tayo itipato, ang paglakwan itipato, isunod tigata na libro, kin pang tuition fee. Kaya, sinusuruan na pa, nga linisin na dyan nga, ano na pirpirdi, ay ka, nilinis ni. Kaya, ang jojok pa isuna, kung na tunagawid ta, ado ti kanan ti baboy ta. Amen? Yung paglakit din, nadagiti ka na natin, kina-chop-chop da, hanta nga chop-chop. Itiptan, nadagos na itim, duduwa nga itim nga baboy ta. Amen? Life is not easy. Life is not easy. I remember him, one time, sabi sa akin,
Tara, makibuda tayo. Kung hindi Buda, niya, ikasar. Gapunta si kami, gapunta nagaganit tatang ko, laing isuna nga, ang mulang, ang taraken, iti agdudu mga manmanok, dapat ipapo mi, ada ganzo mi, ada itik mi, ada iti mulmula mi. So awan ti problema ti makan. So kunana, oh my God, tayo man makikasar, tatlo makaraman tayo mamot iti sabali nga makan. Ngahan nga lang nga puro mula tayo, iti kan-kanan tayo. Excited isuda. Kapag kami nakibuda kami, kaya't nagragsak kami dyan, nagimas na dyan, nga dyan, igaduk. Igaduk, nanya pa dyan, ubudaan, sinamit, na panala. Ay, kaya't nagdabsog kami. Hindi nagamit kami, amuyo, ni Papa ko, dali trike na. Hindi trike niya, dahil iti engine na engine na hand tractor, tractor, natatikas na improvise na lugan na jay, kaya naringgor na jay, tanyo niya di ringgor na pagtaltalo, so naringgor na, kaya habang agaw-awit kami kas jay, kaya dati 5 pas ka nagpintas na lugan, nilampasan na kami, pinipipan na kami pa, pip-pip, nagbuntog kami, kaya kapot na pangit na dilugan may siguro kahit kansyawag na kami, dilugan mo na, pinipipan na kami, kahit ipapang ko, inisin ka niya, kahit ka na, aking masuna, anak, there will be time na pinipintas dilugan ta, hindi yan. Amen. Amen? True. Kahit habang maneho manisunan, dati nalabasan kami nagpintas ka balay, White House. Minante aja, mamuk aja, inisa muna di lugar. Aja nga balay kan sa tikas na kapintas nga balay di lugar ni that time. Nalampasan ni, kaya nitatang ko, kimita siya, nagpintas. No kan, kimita kanyak man, inisin kanyak man, nitatang ko na kanyak. Amo anak, there will be time na pinpintas di balay tangin da ito. Amen? Kaya that time, awanti, pakialam ko di lugar, obing nakpay. I don't care about the car. That time, awanti pakialam ko di that house. I don't care about the house. You know, one thing that I care that time is I'm with him. I'm with him, beside him. Habang naka-isem, aji tatang ko, nga, aji isem na ka plastic. Amoy nung apay. Gamin ang mukit mababae iuna. Nga pasensya kan anak ta, kanay bagbaga kanyak directly, ibagbaga na kanyak nga, pasensya kan ta, trike lang itinugan ko anak. Kaan mo napintas ka lugar. Indirectly speaking, magbaga na kanyak, pasensya kan anak. Tatibalay ko kahit basit lang. Abot-abot. Hangan alpas. Ginagamit kami, ngay mamuyo, datan nagragsak na, gaputa awang ilinong na dilugan ni, ay kan ajay, ay angin, ay kan nagmekirupang kasi ka, awan ti aircon na, outside the aircon, awan iti cover na, hanggang matatrike lang na dyan, sa kariton na dati makina na. Kaya, that time, I'm so happy because I'm with him. That's all that matters that time. Hindi nagamit kami yung balay, kapag sangpit mi, kaya napagili ko ti balay ni papang ko, kaya biglang nagriyaw ni papang ko. Nagriyaw! Ti pirmi nga nakaungan ka riyaw. Ti maray ni mamang ko, si Marunua, nagibatid na poultry ni, kaya puta nagato ti ang alaga mi nga patpato, manmanok, natlatay nga manok, patpato, di itlog, binadibadikanda, binuring-buning da, dagijay, ang duduma nga, awan, kasla, handa nga nagtakaw, magdikit pinerdida lang. Binasak-wasak ka. I've seen failures in life. Kaya papang ko,
Ano nga mo to brain nga agsangit, nga tugaw, nga takder, nga agtaray, nga tugaw, nga ano nga mo to brain na. Kapot nga ayat ka nga pirmi dagi jay nga patpato, dagi nga itik, dagi nga man gamit dagati may isang nabartek na tao nga pirmi ti apal na siguro ta nalaing ni papang ko nga agalaga so nga sinerek na dajay kaya pinagkatakbat na dagiti kaparaken. Naamuan ni papang ko dajay nga tao. Kaya nga tao kat nagpakawan. Kaya amuyo ti sinisi ni tao. Ang mga basol, ti basol ka dajay arak taking basol. Adyo kanong arak taking basol kanong kaisuna. Pasensya ka ta dajay arak ka kasi sinaliban nak ti madig espiritu ket nag-amuyo ni ubrakon. Kini papang ko instantly he forgave the person. He forgave the person. Pinakawan na di tao. I remember one day, at ti fish pan ni Jinikot ti balay, yapot tabatit nga lote, masapol nga aduduma ti karaken na, ipapamukit na award nga best integrated farmer ini na. So nakit, nagbalin nga may isang best farmer. I remember ABS-CBN, umay di balay, interview na suna, gabi na ginubra na, basit lang nga lote, dakil pa ito yung lote nga compound. Jai, at ati hill, at ati kaslabasit nga nangat-ngat, ikan ati pump na, at yung pump ito naman pag fish pan, at yung fish pan mapag mulumula, natatang, Jai, parya, okra, tartaro, pechay, at yung baba na, at ati creek na, basit nga irigasyon, at ati yung matanda, itik na, pato na, so nga, agrot-rotate na Jai. So nga, inawatan na iso nga best integrated farmer. Kaya at yung fish pan, iti may isa nga proud na proud isuna. Kaya po ta, di balay bidi, at kantina mi, at nakakabili dyan, live tilapia for sale. Iduming na. At ati pasik ka fish cage na dyan, no didakkel na fish, nga, di mamayan na, patsanan na batit. At yung fish pan mi, pidutin na ang nadadakkel. At yung lalaki, pidutin na, di babae. Ibati na. Tapno, agbugi man na, mapado man na, naglaing, kapapang ko. Kaya nagdidadakkel, ikagod ni fish cage. Sana ito, pamta, pandaran namanan, mapunod naman yung fish pan tamanan. Dahil yung fish pan, ay dalong na, sibug mo, dahil yung dibangir. At yung fish pan, dahil yung baba, so ito, pagdidigusan, dahil itik men, kada patpato men. Sana sila nga scientist, iso na nga weird. He loved his job. Love na love niya ang kanyang trabaho. One day, mag-aani kami ng isda. Gumising siya ng sobrang agang-aga ng umaga at pumunta sa kanyang fish pan. Early in the morning, I remember that, I think one Sunday or one Saturday morning, bigla man na nga nag-real ni Papa ko. Ganin ket ang harvest isunan iti tilapia na datangal daw. Ket duha kami ni Mama, imakder ni Mama, tagluto that time. Nasapay nga na napatay din. Ano lutun na. Gaputa nagriyaw ni Papa, ay apo. Dadi fish pan ni nga nganin agani ko man. Piman. Timtimpaw dagiti gamdames. Gamin nilason da. Life is not easy. Life is not easy. Ang ginawa ng papa ko that time, pinatsyanan na dagos. Pinatsyanan na. Nagijay, gargaraw pa lang, pitutin na titimba, magsangsangin isuna. Naging nabiyag, naging fish pan nga, basit nga, awan tilason nga, so lip-lipat na jay. Lip-lipat na. But my father did not complain. Amen. It's not easy. Hindi namin alam kung sino gumawa, but we don't care anymore. And I remember that night, he prayed. He closed his eyes. He's crying. That time, ubing nakpay niya, nakamulagan na kasjay, habang nakaigdaat.
Kapot ati papag lang iti papawat ti bed ni, di papa, kadati foam na nga basit. Diyan banig ko na da. Kaya nagkakararag iso na, at iti kararag na ang malipatan ni tatang ko. It's prayer, a prayer that is full of love. Napunpunuan iti ayat. Di prayer that time, kunana, apo, kunana, amom, iti biyak ni. You know our situation. Nagriga, apo. Nagriga. Ngayon kunana, italek ko ken ka, iti ang amin ni. Sikan apo, ti bahala kan ngani. Sikat ti bahala iti pamilya, ken iti future, ng iti anak ko. Amen. Amen? Amen. That prayer is a prayer of commitment to the Lord, a covenant. A covenant that despite of all the trials and problems, at akala ko naman ay yun ang magtatawid sa amin. But no, nag-abroad sila, naging domestic helper, nagtrabaho sila sa home for the aged, itrabaho dapat talagang lalakay, babagkat at alagaan na, nagriga. To cut the story short, akala ko ay magiging maganda ang lahat kasi napakasipag ng aking mga magulang. Pero ako nagkadalugi-lugi, yung negosyo ko na una nawasak. Nag-abroad ako, napunta ako ng Iraq ng 3 taon. Na illegally recruited ako. Nag-janitor ako ng 3 taon doon. I was a janitor. Then I have few hours, mga 3 oras na janitor kasi per hour ang binabayaran sa amin. Tapos, nag-merchandiser din ako. Taga-arrange ako ng mga yung mga binibili sa store. Naging warehouse worker po ako. So mahilig ako magbuhat-buhat na kung ano-ano at ilalagay sa warehouse. Nilinisan ko yung mga maduduming mga paninda. Dadalhin ko ngayon sa store para malinis. Naging forklift driver din ako. Naglayin na kang forklift driver kakabsa. Manay kakasjay. Then, adidakil nga paleta, itngato, bagkatik kasjay, bugwak to man dagili nga iced tea, kada Coke, kada Sprite, then, adali mo na naman sa store, nagagat na. Nagbalik na ka-technician, taga-repair na kijay. Then, program na dati mga couple of hours, I was also a programmer. Hindi ko namalayan, 10 pa lang trabaho ko that time. 10 jobs. Janitor ako. Merchandiser ako. Sa tanghali, cashier ako. Kasi kulang sa cashier, napunta na lang na computer siguro, inaramit na nga back up iti cashier no that day off. Warehouse worker na. Nag-forklift driver na. Nag-technician na, nalipatak, janitor nakpay. Well, nagkargador nakpay. Amoy na apay karkargador na. Gamin, may tulot mo dahil di soldado, iti, dimbawa, di matang ti adong grocery da, may tulot mo suda, adi trolley, adi kariton, yato, adali kami hindi ko balbalay dagi ti soldado 1 kilometer, 2 kilometer, kasi takadayo na. May tulot mo suda dyan, kanda ka titip. Kada ka $1, $5, so, ay tuwang-tuwa naman ako. Nagbasurero din ako doon. Alam mo kung bakit? Na-discover ko na yung mga inatapon nila na AT&T card. Alam mo yung AT&T card? Yung pangtawag mo? I-dial mo na ka? Nagtawag ka? Yung mga sundalo pala, hindi pala nila inuubos yung laman ng card. Pagka-dial nila na ganyan, iiwanan na lang nila dyan. So binabasura nila kung saan-saan. Ang ginagawa ko, gigising ako ng 1 o'clock in the morning. Kasi one time, pumunta ako sa telephone booth. Tinatawagan ko si Mrs. kasi 5 hours ang Iraq advance ang Pilipinas ng 5 hours. So I have to wake up around 2 or 3 o'clock in the morning
para dito naman, 3, 4, 5, 6, 7, mga 8 o'clock in the morning dito sa Pilipinas. One time, sinubukan kong i-testing yung mga card na kalat-kalat doon. Ala, ang nagadugayang iti unused na card. I-dial mo, nakaget 5 minutes remaining. Wala na naman. 1 minute remaining. Sayang met, di ba? So nga ni Mrs. nung tatawa kanya na, at 1 minute malaala, ano, gumagratangan. Nag-ginat card eh. $20 di may sa card. $20 is 1,000 pesos na yun, di ba? Oo. Para makatipid ako, mamulot na lang ako ng card. Kaysa na bumili pa ako. Eh, ang dami kong yung mapupulot ko na sa basura ng mga cards. Minsan, ang kapal-kapal na AT&T card. Testing ko lahat yun. Mga isang oras yun. 16 na number yun, ha? Dadayal ko isa-isa yun. Para sa dulo ng, ng number, na telepono, this card has no load. Wala na, hindi ko matay. This card, no load. Hindi ko matay. This card has 1 minute remaining. Dahil yung 1 minute, 2 minutes remaining ko, gusto mo tipang tawag ko kay misis ko. Libre. Makatipid na. Pero makachamba ako ka. At dati 10 minutes remaining, 5 minutes remaining. Ultimo Brian, susuratak na yung card. 5 minutes remaining. 10 minutes remaining. Tapos dyan, ilaklakok na dyan. Ilahok daw, diyan katwa ko, dahil Indiano, bilhin mo to, mas mura kaysa bumili ka ng $20, 10 minutes to, bilhin mo lang ng $2 or $3, o di makatipid naman, di ba? Kaya lang, itong mga Indiano, nung nalaman nilang namumulot ako, kinapyada matan. Pagdating ko ng 1 a.m. doon, nagadudak pidutan, awanin ko na, pinagawad ako negosyo. Well, the best ko doon na story ay nagbalinak na repair guy. Dati masagayim ko, nagkapo di UK, hindi nagamit di US, imbati na kaya ay toolbox na. Kaya adati message nga, impabulot iti apo siguro kanya, na tool, amoy na dajay, soldering iron. Hindi soldering iron. Aji nga kasla, saksak mo, ihinang mo, at adajay kasla mamelt nga gamin iti Iraq, 220 volts Iraq. 220 volts. Ngayon, ang aming electronics nga sa mga sagpit iti Iraq, puro 120. 120 volts. So, ang aming saksak na dyan, yung soldado namin, ang tagbabasa ng daduma, at ang dak nga placard with store, nga gumatang kati converter mo. Gumatang kati 120 volts, converting to 120 volts. Natatangkin to ulo na gini soldado, so itong ubrahin da, ay saksak na kasaksak, gusto mga mga amin nga fuse da. Agumagad da. Talagang nagmumura na sila sa store na, ay, i-repair mo to. Eh, swerte ako lang ang may soldering iron sa loob ng base. O di siya tagahinang. So nga nagkakati-repair shop, yun ulit base. Ako nagkakilaki dyan. I'm making money. Dahil Xbox, PS2, laptop, TV, kasya nga sumabsabog dahil fuse na. Ito bright, hinangit lang dahil negative, kin positive, kalabasit lang ang wire na, gumana. So, at namagkit ka na kita $, kasya nakaurnong nakakabsat. 3 years, nasa loob ako ng Iraq. At hindi lang basta-basta lugar ng Iraq, Camp Fallujah. Kamuti Camp Fallujah? Camp Fallujah is considered as the most dangerous place on earth. That's a very good experience in my life. Siguro kanya ito awanti makaranas sa mapan iti Camp Fallujah. During that time, during the war, nagbobombahan, boom, 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 siya. Kasla dati music me. Adi ringgur tun ubing, awan dayta. Among ringgur dyan, kasla music. Among yung music. Jai, ito tindal tog, dati bumbong ba jay. Duma, adati bigla nga, sumabog Justin me. Boom, muna na jay. Agkagiming na naman na di bangkeran. Agwagwag manan di base. Muna na manan, kataray ka man di bangker. Nung kontra starting manan, rumor kami sa lawan na pasama. Panak pa dyan, nag-forklift drive na manan. Di ba?
Ang ganito na nagpintas ti Diyan ko nga kamsataan. Amen? Sinuntoy tagdan sa kapulong at trabaho, di ba sa kaldaw? Yung ato natin imanan. I think the Lord let me experience those because He want to show me that life is not easy, really. And life is a learning process. And life is so wonderful when you're able to thank the Lord even with the smallest things that He give you. That time I learned to thank the Lord. Yung aking map, mas mataas pa siya yung map ko that time. Siyang kinakausap ko habang hinuhugasan ko yung aking map. I thank the Lord. Lord, thank you for this map. Because of it, may pera ako. Lord, thank you for my soldering iron. Lord, thank you for my forklift. Lord, thank you for my pallet. Thank you for my kariton. I'm thanking the Lord with small things. And sometimes we forget to thank the Lord because we think we only thank the Lord with big things. Sometimes, nakakalimutan natin mag-thank you sa Panginoon sa mga maliliit na bagay. That time, me and my wife, she's a witness of everything that we've experienced. There are times na wala kayong maluto sa bahay that time. There are times na maglulugaw na lang kami. There are times na wala akong pamasahe at all. Nagpintas ti resume, iti resume, valedictorian, dins lister, nagangatong ti grades ko, every time ag-apply na ti trabaho, rejected na. Amoy trason rejected na, overqualified na ka no. Nagado ti problema ti biyag, kakabsat. So kung nakahanap na ko mga naglaing ko man, tapos nung matanggap ti trabaho, nagpintas ti resume, yung awan mo ti mga alakanyak. Life is so unpredictable. But you know what? It's love that made me whole. It's love that made us survive. I remember si Papa, talagang hinahanap na kami that time. Hindi niya alam na nasa Iraq ako. They don't know that I was in Iraq. Akala nila nasa Saudi Arabia lang ako that time. Ang ibagbaga ni Mrs. Cañada, hindi naamuan ni Papang ko nga daki Iraq, amoy nung apay nga naamuan na. Gamin, ang tawtawag kini Mrs. Nagmayti pa nagtawtawag ko kanya na dyan. Mangmangit na naging helicopter na lablabas, kaya tibubong mi di telephone booth. Na kanya-kanya datalakay. Ay, adalang tigimalan ng helicopter. Gamin as dig JNT airport. Ajay telephone booth nga bombombain na naduma. Kat, ang paiso, ada ti missile, ti mama, adjust dig iti bot. As dig ay ti telephone bot ni, tinama na di radar ni. Kaya ni Mrs. nakat, adi tungtungan ni. Kaya hanggang na nagtungtong ti Manungal Domingo. Kaya almost every day nakakawag kanya na. Kaya po libre, gamit na ti card ko, pito tak ti card, di ba? Nagado ti card ko. So I can call my wife every day if I wanted. But you know what? That day, that time, nung tinamaan na yung radar namin ng bomba, wala kami communication ng isang linggo. Akala nila namatay na ako. So, she don't have choice but to tell to my parents na si Jong, si David, nasa Iraq. Naku, walwalan ni papang ko, ni mamang kong sangsangit. Halingga na nga ni, maka Domingo, awan mat lang tawagan, 2 Domingo, nagtawagan. Ay kat, tamuda kat, patay na ko. Life is so unfair sometimes. Life is so unpredictable where you cannot even imagine what will happen tomorrow. Right? You have your own stories to tell. But I will tell you this moment that only love will make you survive. That love is not for yourself. When you're able to learn to love the Lord, whatever your situation is, you are okay. You are okay. Pagdating ng panahon sa mga young people na nandito, yung magdadaan kayo sa mga pagsubok ng buhay. Sa mga pastor, I salute you.
You stayed not for yourself, but because for the Lord. Sa mga nanay-tatay na nandito ngayon, you sacrifice so much for your children. Talagang nagtatrabaho kayo para sa kanila. Yung mga anak na nandito ngayon, huwag niyong kalilimutan yung mga magulang. There will be time kayo naman na mag-alaga sa kanila. Amen. That love that we have as brothers and sisters cannot be compared to anyone. Treasure that love. Because sabi ng Panginoon, love, I love you first. But your job is to love also others. Sabi dito, dear friends, since God loved us so much, we also ought to love one another. No one has ever seen God. Walang nakakita sa Diyos. But if we love one another, God lives in us. And His love is made complete in us. Amen? When you have love in your heart, you have God in you. As simple as that. Pag gusto mong hanapin ang Panginoon, magmahal ka. If you want to seek for the Lord, love. If you want to have beautiful family, love your parents. If you want to have wonderful children in the future that the Lord will take good care of them, love them deeply. Love, love, love. If you want to be successful, love your job. Kahit maliit ang sweldo, it's okay. Amen. Love your business. May konti kang income. Magtabi ka ng konti para sa iyong mga anak. Magtabi sa pamilya. And then of course, love the church. Mahalin mo din ang iglesia. Tingnan mo naman ang iyong pastor. May nakakain na ba siya? O wala? May laman ba ang kanyang bigasan? O wala? May panggasolina ba yung pastor? Abutan mo naman sa paminsan. Amen. Mag-grocery ka, magtabi ka naman ng isang lata, dalawang lata para sa kanya. Amen. Kailangan kayo ng church. Love your church. Love your members. And remember, pag uwi ko, galing Iraq, ang dami kong pera. Nakapag-ipon ako. Nabayaran ko lahat ng utang ko. Nakapatayo kami ng panibagong bahay kasi nga yung unang bahay namin, binenta ni Papa kasi nga nalugi yung negosyo. Tanalo ko nangyari? Nagtayo ako ng negosyo, tuwang-tuwa ako. And guess what? Habang nagnenegosyo ako, nakakalimutan ko naman na masyado kasi sobrang busy ako. Nalugi yung negosyo. Nawala yung pangalawang bahay namin. Nawala yung mga sasakyan. Nagkautang-utang kami. Nalubog kami sa utang. Until sa time na naubos lahat-lahat. Akala ko naman tapos na yung problema kasi ka nakapag-ipon na ako. Love is like an upside down moment of your life. The Lord can give, but the Lord can take. God is showing you that there will be no permanent in this world. Even your life. Even your health. Even your beauty. Even your muscles. Even your knee. There will be time mahihirapan ka lang tumayo. There will be time you need people to support you. Time. Alam mo, pinakamahal na bed, sabi ni Mrs. sa akin, what is the most expensive bed? Yung bed sa ospital. At paiso. I don't know what will happen next in my life. I remember staying in squatter area for another 3 years. Naglayas po ako. Nagtatago kasi hinahabol ng mga pulis sa mga utang, etc., etc. I stayed in one squatter area for 3 years. Parang kulungan ng baboy yung aking tirahan, hindi magkasya ang bed. Hindi ko makakalimutan yung aking bed kasi yung bed ko ay foam. Kapag finol mo na 3 beses, magiging sofa. Kapag finol mo na 3 beses, sa gabi magiging bed. Kasi nga hindi siya kasya sa kwarto. Ang hirap. I cannot tell all the story, but
Until now, I am wondering, I am thinking, it's a miracle that how the Lord fixed my life. How the Lord fixed everything. Yung pamilya namin nagulo-gulo, hindi nag-uusap, ngayon nag-uusap-usap na. Hindi ko naman alam kung paano ako binigyan ng Panginoon na pinahiram niya ang isa sa pinakamalaking software company ng Pilipinas. Hindi ko din alam kung paano ako na-meet ni MVP. Hindi ko din alam kung paano nagkaroon ng mga iba-ibang klase ng negosyo. And one thing for sure, I learned to look back that, Lord, you give this, but you also take it. And I thank the Lord each day, not of the big things. I prioritize thanking the Lord of small things. Every time na merong matutubo yung mga seeds ko na tinatanim, kasi meron akong parang laruan sa bahay na isang area na kung ano-anong mga tinatanim ko doon. May tanim akong apple, may tanim akong peras, may tanim akong acorn, may tanim akong mga iba-ibang bansa na mga halaman. I thank the Lord with the small things. Kahapon, pinipicture-picturean ko, tumubo na yung aking cashew nuts. Nagpintas, impose ko pa yung group chat nila Mrs. at cashew. Nagkaroon na ito cashew tree. Di ba? For the first time. Thank the Lord with small things. Love your life by loving the Lord. Amen. 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 I want you to learn that today, the Lord is telling us that He has given us this command. Sa 1 John, sinabi dito that He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brothers and sisters. Talyawi man takaway mo. I love you, brother. I love you, sister. Yung mag-asawang mag-holding hands naman kayo. Kanina, nag-holding hands kami ni Mrs. kanina, habang nag-worship kami. Yan! Yung mga wala pa dito, yung mga busted, okay lang yan. Okay lang yan. There will be time, kayo din ang magbabasted. Oh. Love is a word that you cannot explain. Because it's the only reason why the God the Father gave His only begotten Son for us. At ang sinabi doon, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son. It's love that saves us. Amen. It's love that will give us eternal life. Whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Hallelujah. Are we not blessed? Are we not swerte, lucky, na nagkaroon tayo ng amahan na kahit titigas ng ulo natin, nagkakasala pa rin tayo. Ang tigas-tigas ng ulo natin, minsan nabuboring tayo sa church, minsan ang susuit tayo, naduma, tampo-tampororot tayo, naduma, basit lang ang pagkakamali mo kayo tag-church, naduma, makangig ka lang, pinasakit nga, sermon ni pastor, hamo kaya natin tag-church. But the Lord is teaching us. Sinabi rito sa verse 19 to 20, we love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. And whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. At ang sinabi dito na natutuwa ako sa verse 18, there's no fear in love. Amen? But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect of love. Sino rito ang takot na takot sa inyo? What will happen tomorrow? What will happen to our children in the future? Sino takot na takot dito na magiging successful ang kanyang negosyo?
ang kanyang mga alaga, ang kanyang trabaho, ang kanyang karir, pag-aaral. Kung sino man dito may takot, forget that fear because the Lord says that there's no fear in love. Amen? Pag ikaw'y natatakot, sasabihin mo, Lord, teach me how to love. Love is a word that cannot be explained nor described because it's the word that God used to save us. At ang sinabi dito, hindi lang nanggagaling ang pagmamahal sa Diyos. No. Hindi lang. Sinabi rito that, dear friends, let us love one another for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Ang Diyos ay ang pagmamahal. God is love. Hindi niya sinabi lang dito na nagbibigay ng pagmamahal. Diyos, hindi lang. At ang sinabi niya, God is equal to love. So when you learn to love, God is with you. Amen? Sa mga wala pang pagpapatawad dito, patawarin niyo na sila. Amen? Sa mga hindi nagkakasundo ditong mga magulang anak, life is short. Ang tatay ko wala na. I remember Uncle Joseph. Uncle Joseph is the person who donated yung lote sa church sa Silawit. Dinonate niya yun. Nagkaroon ng tampu-tampuhan yan. Hindi siya nag-church ng ilang taon. Hanggat napunta sila sa US, hanggang tumanda na sila. Bumalik sila sa Pilipinas. Hindi sila, ayaw nilang mag-church kasi nga may tampo sila. Kasi may konting awayan sa lote. Ilang taon na naging burden yan, burden ni Madam Castro, burden ni Pastor Galliato, burden ng buong church. Merong bigat. Umuwi ako sa Silawit, sinadya ko sa bahay nila, at sinabi ko sa kanya, Uncle, the reason of the Silawit Church is because of your love. We're not able to love the Lord and give this lot. Hindi sana pinanganak ang napakaraming churches. Ang daming anak ngayon ng Silawit Church. Amen. But because of your love, ang daming naligtas. It's time for you to go back to church. Because that hate in your heart is not from the Lord. Kinuha ko siya sa Sunday, pinunta ko sa church, halos hindi niya mayakbang ang kanyang paa, kasi tumatanda na rin siya. Habang umahakbang siya, yung luha niya tumutulong. Nag-praise and worship kami. Ako naman yung nag-sermon that time. The wound is healed. Nagpatawaran sila, nagyakapan sila. Nag-worship sila sa Panginoon. Never pa siya nag-absent sa church since then. But after a couple of weeks, nagkasakit sa Uncle Joseph. Tumawag sa akin si Auntie. After a couple of days, wala na siya. Life is something that you should learn to love. Because that life that God gave you cannot be forever. Parang kailan lang, katulad ng mga bata na ganyan, na kasama ko si Mrs. nag-DDDBS kami. Parang kailan lang na nagtuturo kami sa mga churches ng mga bata, kasi young people na kami. Para lang kailan lang na nagpe-prayer kami, hindi ko man lang maayos yung aking prayer kasi young people pa kami. Parang kailan lang na nagpe-preach ako when I was 15 years old kasi sinasabak nga ako ni Madam Castro kung saan-saan para mag-preach kung saan-saan. Na feeling ko is kaya ko lahat kasi nga marunong ako sa Biblia. And then, there you go, pinaranas sa akin ng Diyos ang totoong buhay ng isang tao. The ups and downs. God loves us. Amen. Amen.
Learn that. Accept that. That is not drama. Hindi yan emosyon. Isang desisyon ng Diyos na kahit hindi tayo karapat-dapat, binigay niya kayang anak para tayo maligtas. It's about time for us to give back and show that love He deserves. He doesn't deserve just praise and worship. He doesn't deserve prayer na parang prayer lang na deep lang na hindi umaabot sa Kanya. Today, I want you to show that love to Him so that when you go up this compound, you can smile that whatever happened in my life, even if I will die later or tomorrow, that love will still save me. And that love will give me that eternal life. Doon wala nang iyakan, mga kapatid. Doon wala nang hirap, walang init, walang gutom. There, walang away-away. There, I can join again my father. I can see Uncle Joseph. There, I can see Pastor Dirilo. Amen. There, I can see Pastor Kumilang. There, I can see all the past pastors na wala na ngayon dito. And there, we celebrate. And we can tell to the Lord, thank you for giving me this love. Hallelujah. Dapat tayo. May I ask the praise and worship team to please prepare the I Worship You song as our ending song later on before we go with the other services. You know, the Lord has a plan, a big plan for you. A plan to prosper you, not to harm you. A plan to give you hope and future. The Lord said that if you love me, I'll be with you. Sabi ng Panginoon, mga anak, let us not love with just words and speech, but with actions and in truth. Today, I want you to focus yourself. Whatever your emotion is, it's not about emotion, it's about decision. You decide. Do you love the Lord? And tell Him today. If you have doubt, you tell Him that, Lord, I'm removing the doubt because I will show you today that I love you. Life is not easy. Problems, trials, and all of these things na kinakatakutan natin sa mundo ito, mangyayari man o hindi. Regardless what the situation is, tell to the Lord, Lord, as long as you love me and I love you, I will be okay. I'll be fine. Hallelujah. Can you raise our hands? I'm not gonna ask any more people to come here. Stay where you are. I want you to pray. Close your eyes. Wag mong pansinin yung katabi. I want you to pray and talk to the Lord today. Close your eyes and tell Him, Lord, Abang, mahal kita. I love you, Lord, even I am not worthy.
katigasan ng ulo, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa mga hindi namin pagpapasa, mga maliliit na bagay. Minsan, Panginoon, we all look for the big ones, but we forget about the little ones. It says in your word that pag napagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki, learn to thank the Lord with small things. And the Lord will open the heavens for bigger things if you're able to learn to thank the Lord with small things. Ama, hayaan mo na maramdaman ng bawat isa na nandito ngayon, Ama, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad. Hayaan mo, Ama, na sa aming natitirang buhay na nandito kayo sa lupang ito, magawa namin ang iyong purpose sa aming buhay. Let us love with not just words and speech, but with actions and in truth. Lord, we lay down our lives to you. I want you to pray. Sabitin mo yung prayer sa ating Ama. Talk to Him, brothers and sisters. Alam mo, namimiss ka na rin niya. Matagal ka na niyang hinahanap, matagal ka niyang inaantahan. You think life is just good things? No, it's hard. But the Lord will not leave you nor forsake you. He will never forsake you. Reach out to Him. Talk to Him. And tell Him your burdens. Tell Him that you cannot do it without Him. Tell Him your plans. Ask for His will. It's not easy. But
trust you. We will trust you. We will trust you. We will trust your love. Because your love is enough for us. Your love is enough for us. We love you, Lord. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Lord, our Heavenly Father, thank you so much, Lord God, for the message. Tunay ako nga, nagtilag ka ako'y tiyag ni. Sealed, Lord God, at mensahe na nagtulog iti puso. Iti Santo Spirit. Kaya pagbiyagan niyo ako. It's all about love. Awaan ako iti preservation and kahit tagmuanin ako kada kami. And our response, Lord God, of this love. Kaya ito niman ako amin. Iti ayak ni Kenka. Not only in words, but in action, Lord God, in every day of our lives. Thank you so much, O Lord. Ako, katibgaran itong galmay sa kadakan ni our daily lives. Hindi na Christianuan ako nga banag namin, tinalgaman na ako. Nakatamang kami ako nga kalayon Kenka. And we always say that we love you. Our commitment, O Father, itinaldaw-aldaw, karan niya akong malaglagi, ako, DJ, commitment